Ang ating banal na kasulatan ngayong araw ay manggagaling sa Santiago, Kabanata 5, versikulo 13, at ito ay naglalahad ng nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Pagtugon sa Diyos sa lahat ng panahon sa buong buhay natin, mararanasan natin ang paghihirap at kagalakan. Magkakaroon tayo ng mga panahon ng matinding kalungkutan at mga panahon ng nag-uumapaw na kaligayahan. Kung minsan ito ay nagkakahiwalay ng mga panahon, ngunit kung minsan ang mga karanasan na ito ay magkakasama. Sa alinmang kaso, inaasahan ni Santiago na ang mga Kristiyano ay lalapit sa Diyos. Kung ang isang tao ay nagdurusa, ang panalangin ang tawag sa pagkilos. Kung ang isang tao ay masayahin, ang mga tao ay dapat magpapuri sa Diyos. Maaring simple lang ito, ngunit kapag ang pagdurusa ay bumabalot sa ating pag-iisip, minsan ay nakakalimutan nating unahin ang panalangin. At kapag ang mga bagay ay maayos at tayo ay nagagalak, madali na masiyahan lamang sa ating panahon at hindi isipin na purihin ang Diyos. Para dito, ngunit ang bawat panahon ng buhay ay isang pagkakataon lamang upang isabuhay ang sinulat ni Santiago. Kapag tayo ay nagdurusa, manalangin tayo. Kapag nahihirapan ang mga nasa paligid natin, manalangin tayo. Kapag tayo ay nagagalak o masaya, purihin natin ang Diyos. Kapag masaya ang iba, purihin natin ang Diyos kasama nila. Sa bawat pagkakataon o sitwasyon, lumapit tayo sa Diyos ng buong buo at magtiwala sa Kanya sa lahat. Kapag ginawa natin iyon, nakatuon ang ating mga mata kay Jesus at tinutulungan niya tayong tiisin ang bawat sitwasyong pinakaharap natin. Kaya ano ang kinakaharap mo ngayon, maglaan ng ilang sandali upang manalangin sa Diyos at sabihin sa Kanya ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Pagkatapos, pagnilayan ang magagandang bagay na nangyayari sa iyong buhay at sabihin sa Diyos, salamat Lord. Nalangin, Panginoon, salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, sa aking mga problema. Nagpapasalamat ako na hindi lamang ninyo gustong marinig ang aking mga problema, kundi nais din ninyong bigyan ako ng kapayapaan. Jesus, pinupuri kita sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko at sa lahat ng iyong patuloy na gagawin. Palagi kang mabuti kahit ano pa ang hitsura ng aking sitwasyon. Salamat sa pagiging isang tunay na palagian ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat mga kapatid ko sa pananampalataya. Gamitin ng mga sumusunod na minuto upang proseso ang pagkikipag-usap sa Diyos. Magkaroon ng kapanatagan na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Nandyan lang ang Diyos. Salamat mga kapatid.